may mga bago ta na mga kauban karon, no? Pwede palakpakan nato si Lord. Come on. Amen. All right, before ta mo ato sa word, no, can we invite the children's with this okay, ang mga bata to come here in front. We'll just pray sa mga bata. Okay, we are doing that there is a church. We are blessing the children. Okay, kung bata ka pa or feeling bata, pwede saan ka mo join there eh. Uh, let's just bless the children, no? Come on, kids. Nasa Hope Kids, mga bata, no? Tanawa sila na sa tanawa ang mga bata, ano, kadamo. Di na sila kaigo dito sa Igbaw. Ang tinuod lang, di na sila kaigo dito. Ayan. Sige. Ayan. Nahadlaw. Di ba kapasayawon si... Sige, Kuya Prince. Tara. Okay. Si Jordan. Come on. Ate Mari, pwede po. Dala pwede. Kung na may mga bata, pwede na dalo ng mga bata. And then, kamo po na parents. We'll just pray. Oo. Sige, pwede ra. Pwede rin yung kuguso ng ang bata. You just declare blessing for them. Okay? Ayan. So, tanawan niyo itong mga kids. They're, sila ang next generation. They're our future. So, managko na sila na po na mupuli sa toa. Now, we need to prepare them, ma-disciple sila, para sila na po ang magdala o kahayag sa next generation. So, damo-damo ni sila, di ba? So, karon let's pray for them, no? Let's atong i-extend atong mga kamot, atong itaas para sa ilaha, and then let's pray. Father God, we thank you so much sa mga kini na mga young generation, Lord. Thank you for these children na Lord sa nadiri sa imuhang presensya karon. Lord, ningon kasi mong pulong dili na mo pugngan Panginoon mga bata na moduol dira sa imo. Kaya Lord, aniya sila karon ginatugyan namo dira sa imo, Lord. Ikaw pa dayon mag-bless sila, ha. Lord, I pray that you will guide them, Lord, na magdako sila na naay kahadlok dira sa imo. And Lord, even their parents, Lord, na wala pa diri, and together sa parents, Lord, na naa diri karon, God, I pray na ang gamiton po din mo ilang parents, Lord, para i-guide sila o talagang magkanaa sila relationship dira sa imo, Panginoon. God, we pray na kini na mga bata, Panginoon, will be the hope of the future, Panginoon, of the next generation, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, ikaw po ang saligan sa tanan, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin mga bata. Come on. Sige, so kids, pwede na mo mangingkod na mo presentation nyo na, I know. Okay. Later. Okay. Ang dami ng mga bata na to, di na sila kaigo sa Igbaw. Kaya kinahanglan na nato dakog space jud. And partida, you know what? Wala pa diri tanan. Okay, wala pa ang uban diri but naghuot na ta. Kaya kinahanglan na jud nato og dako na space. Amen. Kasi siya nag-pray na magkanatay dako na space. Okay, so madako ra mang space na pag kanang damo ang wala. Okay. Pero tanaw pag naa diri, so wala pa ang uban niya na siya kinahanglan jud nato na og space. So let's keep on praying for that. Okay? Sige, so wow, ang bilis lang ng panahon, March na. Bito ng pastor. Okay, February na. Okay, mga sabi nila ang February daw is love month. Okay, inay mo katapad, I love you with the love of the Lord. Ayan, okay? So kung asawa na, ay nadayon, I love you. No? Okay, so so exciting, no, karon na month of February kasi syempre isgutan gyud na nato ang love. Actually atong topic, atong series tani karon is end times. No, mga katapusan ba, mga mahitabo sa katapusan. Nya murag panghadlok mo na siya. So unya February. So munang ato sang tapikan karon is mga love usa, no? So tanawa sa imong katapat kung gugmaan ba na siya, no? Nag-heart ba ang mata ni ana? No? Kung asawa ka o bana ka, dapat imong mata mag-heart lang sa imong asawa o bana. Okay, dili sa lain. Kaya basig sa lain man nag-heart ang mata. Okay? Our goal of this series, no, is we understand ano ba talaga ang true love.
Because nowadays, ang daming naghahanap ng true love. Amen? Mga young people, kinsa sa inyo nangita og true love? Wala yung mga ganahan gugma diri siya. Kaya hindi sila naghahanap ng true love, kaya basig asa na lang ano. Yun ba yun? Sino sa inyo naghahanap ng true love? Wala. Kahit sino na lang kasi. But seriously, we need to understand this thing, love, or let's be specific, true love. Kasi nowadays, ang daming definition sa love. Right? Ang daming definition sa love. Actually, I searched no, sa ano, there's this difference between love, godly love, and worldly love. Okay? So, basahon ko sa nakaroon, before na ko i-flash ang kanang kuan, ang atod yung topic, nasa ko'y basahon ng mga kalahian sa worldly love o sa godly love. Okay? Ate Jen, pwede mo huwam sa mong phone? So, nadira sa ano to, amin lang mo kung agree ba mo ni Ani. Okay? So, godly love and compared sa worldly love. Okay? So, mag-spoken daw to ko na. Ibita, magbasara ko dire. Okay. Godly love, sabi dito, ang love is an emotion, an action. Agree? Pag godly love, love is an action. Pero pag sa worldly, love is feeling. I feel in love, Jude. I can't take this anymore. Like, I feel in love. Di ba? Feeling. Yan daw yung world. Ang godly love, love is about those around me. Ang gugba daw, mahitugod dito sa mga tao na sa palibot, but ang love sa world is ganito. Love is all about me. Napaka-selfish, napaka-self-centered. Dapat ako lang. Ang godly love, love is unconditional. Walay kondisyon. But sa worldly love, based on what you've done for me lately. Kung unsay mahimo nimo. Ang godly love is kung unsay imong mahimo sa uban. Ang worldly love is kung unsay mahimo nimo para nako. Love daw yon. And sa godly love, or sa true love, love is a commitment. Pero sa worldly, love is a phase. Dili naong. Kung dili, parang ano lang ba, time lang, or parang isa lang ka agi, or isa lang ka phase. Parang it's a moment of time. Pero love is a commitment sa godly. And godly love is about serving. Pagsaserve. And sa worldly, love is about receiving. Give me your love. Love me like you do. Diba? Love me like you do. Okay? And love, eto sa godly, love is about physical, emotional, and spiritual intimacy. Lahat yun sakop. Pero pag sa worldly love, love is about sex. Yan lang. So kaya mag-iingat kayo, baka yung habol is, yun lang. And godly love focus on meeting the needs of those around me. So mas inaalala mo pa yung iba kaysa sa sarili mo. Pero sa worldly, love focuses on getting my own needs. Ay, may kailangan ako. Kaya dapat i-meet na nimo. Kaya later na ito na makanang kuan. And then, love works through conflict. Ayan, no? Sino sa inyo mga mag-asawa? Sino sa inyo nakaagi mo conflict but you stay committed? Ilang beses na kayo nag-away? Di ba? Sabi ng kanta, away bati na, tindi na, namamalayan. Di ba? Eto. Tama na. Magugmaan kayo. Palagi. Di ba? But sa love, sa world, love weathers in conflict. Pag sa world, gani na love, pag nag-away, buwag na ta. Pusla naman lang, hindi ta magkasinabot. Diba? Wala mo kabantay nga nung damong mga young people karon pa ilis-ilis lang og love life, ilis-ilis lang og boyfriend, girlfriend. Kasi hinahanap nila ang true love na sa diin, di man nila dito makitaan. And ito, sa godly, love is forgiving. Pero sa worldly, love is bitter. Tanan mo katapad kung love ba na love jod o love lang na labag. Lahi man na love. And ito, ang love, pag godly love, it moves forward. Gaunahan. Pero ang love,
Nag-stuck sa past. Balik-balik ko ng past. Ingani mong nahimo katong 1999. Ang sudlay na nasa ulo, nakalimot, pero ang kuan nahimo nimo in the past, 1999 pa, unsa pa ng yira. Grabe, nadumduman. Ginabalik-balik ang past. And then love is about transparency. Mga asawa, mga bana. Unahon tas ani sila kay sila mo may mga love life diri. Transparent ba mo sa inyo hang mga partner? Kanang di ka makuyawan ba kung hugmo nimo cellphone? Di ba damo na ka makita sa reels sa mga ana? Kutsara day ang kuwaon pero abti kayo ang bana o asawa kuha day yung cellphone, gabig cellphone ng tanawon. Kasi baka may tinatago. Love is about hiding and covering up. Muna ang sa ano sa world. And love is about trust. Sabihin nyo nga, trust. Yan yung sa godly. And sa ano, kay baba mo sa kanang sa world, ang love is about suspicion. Kanang suspitsya yung pero asa na pud gani kung nganong humot? Nganong ingana ka mga ano, mga manamit? Asa na pud ka paingon? Aba, puwa kayo imuhang wait. Walay mo sa imuha da ito. No? Kay sabi nila pag nag-asawa na daw, di na mangarte. Dapat mangarte mo para sa iyong asawa, para sa iyong bana. No, dili para sa uban. So, ana, no, ka-short. And then last panduha second to the last, love is about responsibility. Kaya yung mga young people, before you enter love, make it sure you are responsible. Okay? Responsibility. And sa worldly, love is just a blame. 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 Puro lang panisi. And then last is about peace. Yan. Pag totoong love yan, you know what? May peace. May kalinaw. Pero pag dili na tinuod na love, puro ka, mabalaka ka. Wala, kisa na pag ikachat niya karon. Overthinking malala. Hala, kinsa na pag iyang kaon karon no? Natug lang. Hala, kadugay mo chat. Hala, kadugay mo reply, uy. Muna. So, at least, nanatay kanang kuan about sa kanang kuan, about what is true love and what is godly love. Kasi yun yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi lang about, okay, atong hisgutan karon is dili lang love na, kikilig ko. Love na guro ni, oy. No? Ang uban po, di na kiligon. Puro na lang kulba. Kapi pa. No, di na kiligon. But anyway, itong love na pag-uusapan natin ngayon is that's something like nafe-feel lang natin. Daw isa na, pero this is more than that. And actually, ang series nato karon is about spreading the true love. Sabihin nyo nga, spreading the true love. Pag-uusapan natin kasi ngayon ang true love. Okay? Hindi lang ng love na makita lang nimo sa Facebook, no? Ang imuhang investment, piso lang kasi sa piso wifi, no? Nakita na ka dito love. So, hindi yung ganon. So, before we spread this true love, we need to understand what is that true love. Okay? Are you excited? Bakit, Pastor, nga naman na ito ang hisgutan karon? Bakit, anong love mga na? Taas sa mga sa mga bitter, be? Mga bitter. Okay, dili ni para sa inyo ha karon ng word ha. Kung mga bitter ka. But if you are full of love, and if you want to love, this is for us. Bakit kinahanglan natong mahigugma? May tao ba diri nagdekibaw mahigugma? Kanang wagi kay knowing ba about love? Gainara sa sigyaw yo diri niya ikaw, love eh. Kanang wa ka kaybaw. Tanan ba ta nakasabot ng say love? Pero ato pa nang palawmon karon kay basi atong nahibaw lang na love. Mura gina kanang gatagan ko niya flowers. Oh, I'm so in love. Okay. Ano sabi sa Bible? Wala pa di ay. Sige kog flash diri niya. Wa day na niya. Paliya biya ko click. Kaya pala sige sila nga. Hay mag spreading love dira pastor. Okay, pasensya na. Yon. Wala gihapon paki-exit sa kanang kuan natin. Sa katong free show. Okay, kaya pala parang ang sama-sama ng tingin nyo sa akin. Kasi wala kayong nakikita sa screen. Okay. Ana? Ayun. Sige. So, glorifying God and multiplying quality disciples. Nausap na ang topic ni Pastor. Anyway, that's our vision. Pirmin na natin ang ginabalik-balik diri.
we are for two things. We are to glorify God and multiplying quality disciples. Okay? So, muna atong vision. So, let's get into our topic, spreading the true love. Yun, no? Kasi sa kuha, naka-ilis, pero dili. Okay. Yun, no? Picture niya. Ay, nako. Ano na may title? Bitaw. Spreading the true love. Sabi sa Bible, John chapter 15, verse 12. This is Jesus. Nasa giingon, sabi dyan, this is my commandment. Sabi ni Jesus, muna akong sugo. Unsa may sugo niya? That you love one another. Klaro kayo ang giingon ni Jesus. Love one another. Dili kay love another one. Sabta na to, love one another. Higugmaw na to ang kada usa, di kay mangita og laing. Kay baliktaron na nato, love another one. So na kay asawa, ngita kag lain kay love another one. Oh, ayon na baliktara ang sugo sa Ginoo aron di siya maglagot. Okay, love one another. And then unsay basihan sa atong paglove? As I have loved you. Sabi ni Jesus, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma sa inyo. Kaya karon atong katunan, unsa day paghigugma sa Ginoo? Unsa day na tinud-anay na paghigugma? Kasi mo ne, iingon ko lang nila, do mabasa ni nato niya, dili ta makahigugmag tinud-anay sa usa ka tawo kung wala nato na experience ang tinuod na gugma sa Ginoo. Kaya ato ning lantawon karon, there's this question, how do you know it's true love? Pwede mo yung pangutanin mo katapad. English siya. How do you know it's true love? Yan. Sa may mga asawa na o may mga uyab or unsa na dira, this is a good question, no? How do you know it's true love? Yan. Sige, pangutan na. Ayaw ka ulaw. Kana mga dugay-dugay na sa relationship. How do you know it's true love? Yan. True love ngayon. Okay. Ngayon natin malalaman, how can we know if that is true love? Atong tanawon kung kana bang imong ginahimo karon tinud-anay ba jud na nagugma or ano lang, kitan lang nimo sa asa dapita. Okay? So, let's see what are the characteristics of true love based on Him. Based kung unsay gihimo ni Jesus. Not based on na-search nato sa Google. Kasi when you search love in the Google, ang daming lalabas, di ba? Love is blind. Maudi ay. Love is in the air. At saan. Ang daming meaning sa love. But, eto, sometimes we ask the right question sa mga wrong resources or sa mga wrong sources. Minsan ginapangutana nato ang sakto na pangutana dito sa mga mali nga sources. Kaya kini kung ganahan ka na makahibaw kung unsay tinuod na love, ayaw dito sa Google, ayaw dito sa social media, ayaw dito sa mga artista. Kinaapod sila yung sariling definition nila sa love. If you feel good, if you feel happy, then shalala. That's love. Pero asa man gid dapat nato nahibawon. So characteristic of true love, mahibaw-an na nato karon diri sa Bible. Okay? So kaya ba ko na-excited na mo, but can we just bow down our heads and just pray for a while? No? For a moment. Father God, we thank you. Lord, we lift up to you this series, Lord, na mo paghisgutan karon na February, Lord. God, amo ang pag-ampo is we will understand the true love, Panginoon, na imuhang gustong ipa-experience sa mua, and then na imuha po nang gipa-experience na sa mua, Ginoo. Lord, this is the basis of our paano may makapag-relate dito sa ubang tao, Panginoon, kung paano po namo sila higugmaon. Because your command for us, Lord, is to love one another, Lord, as you have loved us, Panginoon. Kaya salamat, Lord, open our hearts, open our minds, Panginoon. Whatever the distractions right now, Lord, we put away, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Okay, so true love, we put, gibutangan na itong acronym na ang true. Okay, so, 4 things na itong sigutan, 4 things. Ito, 4 things. So, atong sigutan karon sa pasabot sa true. Okay, nanay acronym. Okay? Kara ng, gugmaan kayo itong screen. Heart. Okay. Letter T is total sacrifice. Sugod pa lang, murag kabugat na. Spelling.
Okay. Tama ba? Wrong? Oh, paki-edit na lang. Alas 12 na ang nagbuhat ko na. Okay. And then R is radical. Oh, mga big word. Maybe this is your first time na madunggan ni karon na mga word. Total sacrifice, radical, and ang O is unconditional. Ayude dili O. And then E is enduring. Okay, so at least nanamoy ka ng kuan. Nanaboy tawagan na idea unsay but pasabot sa true love. Bugat dili. Dili. May magdi mga gugmaan. Pastor, madali lang 'yan. Really? So ato nang tan-awon karon kung dali ra jud na. Okay? So let's just wait. Okay. Paki-click the outro. Ayan. So may mga i-back then ayun. Okay. So ayan. So total sacrifice, radical, unconditional, and enduring. Okay, so true. So unahon na nato. Pag sinabing true love, it means total sacrifice. Ooh, sacrifice. Okay, tanawon naton sa gihimo ni Jesus. By the way, ato ang basihan ni ani is unsay gihimo ni Jesus. Bakit yung true love is total sacrifice? Let's read in Philippians chapter 2 verse 5 to 8. In verse 5, have this mind among yourselves. Ingano to dapat atong panguna-una, which is Jesus in Christ, which unsay mindset ni Kristo, unsay nasa isip ni Christ is dapat mausab daw ang ato ang panghuna-huna. So, ingon diri sa verse 6, who though he was in the form of God, in other translation, though he was God, kahit Diyos siya, talking about Jesus, did not count equality with God a thing to be grasped. Sa Bisaya, ingon dira, wala siya nang mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. You know what? Jesus, yes, He is God. He's from heaven. Tagalangit siya. Pero tungod, kina siya'y nahigugma siya, nahigugma ang Dios sa atoa, ang iyahang katungod, na Dios is wala niya gipugos. Nagpaubos siya. Ingon pa dira sa verse 7, but emptied himself. Sabi niyo nga, emptied. Hirap i-pronounce nun. Pero na-pronounce niya. Gi-empty niya iyang kaugalingon. Ano ibig sabihin na gi-empty niya? By taking the form of a servant. Imagine this for a moment. This God, who is from heaven, niyanhilan dyan sa kalibutan para nato. It's like, para masabtan lang nato gamay, no? Atong president, diba, nagnama siya sa Malacanang. Imagine this for a moment. Muadto siya sa inyo, ha? No? Muadto siya sa inyo, ha? And then, nagkikuyog sila, matulog siya dito, then, makikistoryahay sa imo. Now, imagine na unsa naka-privilege. Kapitan na gani, o say gani, mayor, di ba? Mayor, dre, kaon sa mga mayor. Di ba? Governor, si governor, sikata na niyan ng balaya, bisita sila. Kana pa lang gani ng mga politicians, pag muadra sa inyong balay, parang lahi-lahi na. Imagine this, sa president na muanha sa inyong balay, then usay maikog yata sa tong balay, kay, di ba? No, pag hangad nato, say langit na. No, sa, kay, di ba, na yung mga kanang kuan eh. No, ang CR pag hangad nimo, I'm in heaven. May takob, okay? Pero imagine that. President 'yon. Pero isipan ninyo, kini na hari sa tanang hari, ug Dios sa tanang Dios, nianhi sa kalibutan. Para sa asaman? Para nimo, para nako. Para asa man luwason ta. Sa ino pag kana atong hisgutan parang wala impact. Niani si Jesus. Niani sa kalibutan. Okay. Di ba? Pero pag sinabing, huy, crush gig ka to sa class. Crush ko. Pag crush na gani ang isgutan, parang, grabe. Di na makatug. Mukhang tadayog. Mukhang delikado. Delikado na naman ako. No? Ngumingiti na naman mag-isa, delikado dyan na.
Tanawa, He emptied Himself. Jesus, na tagalangit, niyanin sa ubos sa kalibutan, taking the form of a servant. Imagine this, pinanganak sa sabsaban. Wala siya niyan na parang, niyan siya na talagang hari na, actually, ang dami niyang, ang kadamo niya og na experience. And then nga being born in the likeness of men. Nung nakikuyog, natawo siya sama sa kasagarang tao. Imagine this, kahayahay niya sa langit ba? Imagine si Jesus, hayahay kayo sa langit. Nag-serve sa iya ang mga angel every day and night. And then, niyan lang siya subos kalibutan. Iya lang gigibiyaan dito, iyahang katungod, iyahang kanangkuan dito. Iyang lugar, para lang nimo. And then, etong question, kinsa raman ta? Hindi makatapad, kinsa dahi ka? Kinsa siya? Diba? Imagine that. Hinuon sa iyang kaugalingong kabuton, gibiyaan niya kini iyang katungod na og nahimong usa ka ulipon. And then ingon diri sa next verse, and being found in human form, He humbled Himself. Wow. Paubos siya. And then, by becoming obedient to the point of death. Imagine that. The only Son of God, niyan sa kubos kalibutan. Okay ra kung makipag-party lang, di ba? Kung ato may kaon dito, sige ato ko. Pero ang iyahang purpose nga namuan siya sa kubos kalibutan is to die. Para mamatay. Kung ikaw 'yon. Ano ba ipadala ka sa usa ka lugar. Kinahanglan daw ka dito. Kinahanglan ihalad ka. Kinahanglan nimo mamatay ka para niya ng mga tawhana. Moadto ka? Mingon sila bayad. Adto bitaw ko. Kisa naman ang mga tawhana. Mga tana dayon to, di ba? But you know what? Jesus, what a total sacrifice. He sacrificed ang iyang richness, ang iyang glory for us, para asuman, para maluwas ta. Sumunay true love. Total sacrifice. Ano pa dira? Even death on the cross. Nampatay sa cross. Nagpaubos siya na magsunugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon dito sa cross. Nakaingon sa inyo ha. When you love people, it should be total sacrifice. Ganahan ka na ma-experience ang true love, you need to experience that sa kay Jesus. At the same time, dapat yan yung love na ato ang ginapakita dito sa uban. Kung sa ganito, giingon ako kayo na, katong sa kalahinan sa godly love ug sa worldly love, love that is total sacrifice, yan yung mas ginauna nimo ang ubang tao kaysa sa imong kaugalingon. Nganong wala gikuman sa Dios o wala gikuman sa Bible that love yourself? Bakit kaya? Because ang totoo, we are selfish people. Whether you like it or not, mga selfish man ta na mga tao. Bakit wala nagi-command ni Lord na love yourself? Is because unang-una, mahal mo naman sarili mo eh. Minsan ginauna nato ang atong kaugalingon more than sa ubang tao. And maybe, ikaw karon kung na-born again na ka, maybe nausab na ang imong panglangtaw. Pero before, balikan nato kung unsa ta kaniadto, we are selfish. Like, kung unsa nga ako it's all about me. But right now, because nakilhan mo si Jesus, you understand, okay, that's true love. Total sacrifice pala. So dili na nako ako ang kaugalingon mo, akong ipasiguro kung dili ang ubang tao na. Kana bitong, parents, I know you are sacrificing for your children. Yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa. And then pag nasa laktanan, kanang mangaon mo, ito yung muna akong mabatian na kanay daw mga parents o mga amahan, pag magkaon dito sa kaon, dili dala ang ilahang mga anak, magunahuna gid sa mga anak. Si Undo, si Inday, kanang kadahungit, unsa gigi ing ana. And every time na naamoy buhaton sa inyong mga anak, you sacrifice para sa inyong mga bata. But
That sacrifice na ninyong ginahimo for your children is wala na katupong sa sacrifice na gibuhat ni Jesus sa tuwa. Pero gihatagan tiyag panag-ingnan na kung maghigugma ta, it's all about total sacrifice. No? Dili na ingon na it's all about feelings, no? Na sige, ikaw na pod. Bakit maraming relationship ngayon nasisira? Because ang mindset when you enter relationship is about receiving. Na dapat, sige, mag-uyab ta ha. Pero dapat i-meet nimo akong needs. Pag hindi mo na-meet yan, we're done. Humana ta, buwag na ta. Ngitaglain, damo-damo diha. No? Why? Because hindi total sacrifice. Hindi kasi yung needs ng iba ang inaalala. I'm gonna read this to you. Sabi ni Erin Thompson sa Radical Love na iyang nabasa na ako gabi. Loving someone means being willing to put their needs and wants above your own. Ayun sa sacrifice. May nanginahanglan sa imo ha? Og tabang? Bisan pag kibaw ka na napo ka importante but because kinahanglan niya ang imong oras, kinahanglan nimo ang attention niya, ang attention nimo, kinahanglan niya imong attention. That's why you're there. Pero ang totoo niya kay gustong himuon, napatani kay kuan, napatani kay lakaw, napatani kay unsa ni panadira. But ito kasi yung love. True love, it is willing to put their needs and wants above your own. It means keeping nothing back from one another. Ang pinipigilan. Si Jesus hindi siya nagpigil eh. Hindi na lang kumunta yun. Yan yung mga naong kasala man gihapon eh. Pero hindi niya yun ginawa. Alam niya na magkakasala tayo. Total sacrifice. So T, nasa to ang T? Total sacrifice. Ganun pala pag nagmahal, total sacrifice. No? Dili i-sacrifice ang relationship, no? Kaya na may uban, sacrifice gini, sakripisyo na ko ning relasyon na mo. Nga madag magbuwag. No? Lahi man po ng application. Okay? So, true love is total sacrifice. Second, saan na letter? R. Radical. Ito. Maybe first time natin sa mga math. You are familiar with radical. But this radical, it means it's unusual. This is something na hindi, dili ni siya kanang kuan lang, kadalasan na nahitabo, or kadalasan na imong nakikita. This surpasses what is normal. Radical. Ganun mang radical. Kaya ang gugma sa Ginoo sa to, grabe jud ka radical. It's not based on human standard. Unsa may standard ni God di ay sa iyang paghigugma sa toa. Tanawa. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Pastor na din, ano? Naman din na, kanang love your neighbor, higugmawan ni mong sigataw, and then, dumti ang imong kaaway. Kisay ganahan na ni na verse. Ang ganahan na ni, kanang may mga kaaway. You love this verse. Okay, sabi ni Jesus, nahigugma ang imong mga higala, o dumti ang imong kaaway. Sabi ni Jesus sa mga tao na sa iyong palibot, this is the Sermon on the Mount. Nakabati mo, nakadungog mo kaniadto, nagiingon sa kasulatan, nga higugma ang imong higala, o dumti ang imong kaaway. Pero naa siya'y kambyo. Di kambyo si Jesus. But I say to you, eto na. Love your enemies. Woo! Masaya to. Madali lang to. Di ba madali lang gawin to? Madali lang ba to? Dali ra ba ni? Mahirap. Love your enemies. Ano pa? Bless those who cursed you. I-bless daw to katong mga nagpasipalan nimo, katong mga nanungo nimo. Isa siya napanunguhan na dire. Oh, di ba? Praise God, mga mabubuutan talaga mga tao dire. Okay? Those who cursed you and do good to those who hate you. Pastor, madaling gumawa ng mabuti sa taong mahal ka. Pero sa mga taong kaaway mo, inaway ka, tapos buhatan pa nimo og maayo. Gibash ka sa Facebook, tapos invite nimo na mag-dinner. Di ba? Kaya na makailaing plano. Base kimuhang, ayaw ni Ana, di na mao. Okay. Mo din gi-invite sa dinner. Halayag, dinner ta. Kaon lang. Kaon. Okay?
Do good. Gawan mo daw ng mabuti yung mga dili ganahan sa imuha. Lalim ka ni ana, nasugo. Ano pa? And pray. Eto. Kana pastor, dali rana, pray. Ampo ko ni mamatay na tanay na eh. Kita kung kaaway katong nagbash, I hope dili nga na ang pray. Unsa man pray for those who spitefully use you and persecute you. Ito yung mga taong kanang damo gipansulti sa mga gimagbutang-butangan ka. Ingon daw iampo daw. Pero dili ampo na, Lord, kuha na tanay ni mga tawhana. Nahilabtanon kaayo, wa man tanay ko giuns. It's not the kind of prayer that you want to pray for them. So may prayer dapat day nato. Pray na makaila po dira sa Ginoo sila. Kaya nga naman, ang problema nga nung ingana sila. Ang problema nga nung ingana sila sa inyo ha? Sa imo ha? Is because hindi nga nila kilala si Jesus. Hindi nila alam kung ano ba talaga ang love. Natanawa. Natatawa tayo dito, di ba? Parang ang hirap gawin. Okay. Mahirap naman talagang gawin. Pero kay ba tagkinsa ni mga tawhana? Kini? Tayo yan eh. Yun sa manato si Jesus before. O patakaila siya ha. Ito yung ginawa ni Jesus sa atin. Love your enemies. We are enemies before of God. Kaaway ta sa Diyos before. Gikaligut-gutan kita sa Diyos kaniadto kay wala pa ta nakaila siya ha. Tungwa pa ta nakabalik siya ha. But this is what, unsa yung gihimo? He loves us. Ito pa, bless those who curse you. Gibless pa ta niya. Ito pa, do good. Before we hate God, have you ever experienced to hate God because of your circumstances? Before? Kanawa pa kaila sa Ginoo ba? And then, tungod kay nahitabo sa imong kinabuhi na, naunsa naman ni Ginoo? And then you hate God. Di nako mag-serve sa imong Lord. You hate God. Why? Because of circumstances. But you know what? Even hate not to before si God. God, do good to us. And then pray. You know what? Jesus is praying for us as well. You know what? You know that. So, being radical in love, pag maghigugma ka sa isa ka tao, ayaw pagbase sa standard sa tao. Kaya ang standard sa tao ay ngani. Higugmaon te ka, basta muurong na ka. Gamay ka na lang gid. Isa pa, ang nako nauubos. Alam niyo kung bakit nauubos? Kasi wala man ta sa source sa love. Kasi source dapat nato sa love si Jesus. Kaya ingon dira, iampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Mahirap? Mahirap. I seen this post last night. To love a friend is natural. Natural. Higugmaon, imo ka na, imo katapon, madali lang. Ingnabiya, I love you. Madali lang sabihin. Di ba? Madaling sabihin yan. Pero ito, to love an enemy, mabawsas ako kay I love you na. Di ba yung mga bata gani karon, isipan na mga bata pa lang. Before, sige, babaws ako, migo na ta. This bitaw ka ng sense of mubaws gid usa para ma-okay bitaw. Babawsas ako, okay na ta. Sige, pasumbag ako. Anto sa dada ko na, pagka, pasayloon lagi na nako. Magani na nangay pasaylo. Loving your friend is natural, but loving your enemy is Christ-like. You forgive them. Tahimik natin, no? Pastor, abi na ko, maka-excite na ng tapika. Marag, naunsa naman na ron. Mura ako kalibahan ko na mura kaiyon na ng tapika. But that is true love. I'm just reading the Bible so that maging aware po ta, unsa may bot pasabot sa love. Kaya when you love someone, ayaw i-base imong feelings. Because we know that feelings come and go. Karon, pag feeling imong basehan sa paghigugma, karon in love ka. Pagkaugma, lahi na pod. Imagine gani kung si Lord dili radical sa to, kung feelings lang pod, ambot na lang sa to akong maluwas bagata. Kay moingon si Lord, I feel like love ko ni mga tawhana. Nga pagkaugma mag-change siyang mind.
Hindi na po na ako love ni mga tawhana. May lang gani si Lord, hindi nagbabago. Because ang yung love is commitment, His love is radical. It's not based on a human standard. Kaya when you love, okay, whether maminyo ka or sa nadira relationship, family relationship, radical. Total sacrifice and radical love. Okay? And then, third, dali tayong matatapos ngayon. Hoping. Okay. Pantulo is, when you love, true love is unconditional. True love is unconditional. Not based on past, present, or future behavior. When you love, ayaw pagbutang og, sige, higugmaon ti ka, basta, because we are selfish people, alam nyo ba, eto kadalasan na ginahimo nato. Kanang phrase na, you complete me. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Hiya? Ano ba, di ba? Di ko mabuhi kung di gid siya maakua. Pero katong naminyo na, ang giunyo na pod, di kong mabuhig, magkuyog pa mi. Kinahanglan na ginamo magbuwag. Nabaliktad na, katong wala pa, di ko mabuhi kung wala siya. Karon kay mamatay kog di mi magbuwag. Nga igo na ang kuan. Dili maigo na ni mga black eyes. It's not based on past, present, or future behavior. Bakit unconditional? Tanawa. Yun sa dito paghigugma ni Lord, ganun unconditional man na. Tanawa yung sige sa Bible. Romans 5:8, but God shows His love for us in that while we're still good. Tama ba? Oh, hindi pala good. While we're still sinners, Christ died for us. Sa makasasala pa kita, si Kristo namatay. Tama natin, Madre. Wala namatay si Kristo kay tungod buutan ta. Wala namatay si Kristo kay tungod, kini, kay very good, kay ni, perfect kay ni. Isipan kung gihulat ni Jesus, abutan ta, di kita maluwas. Kung gihuwat niya na, moingon siya, saka na lang ko magpalansang sa cross, kung kahit na isa na perfect, dili na makasala, and very good na gid kaayo. Saka na lang ko magpalansang sa cross. Siguro hantod karon, upatan na luwas. Why? Because the reality is no one is good. Everyone has nakasalaan tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. We are all sinners. But you know what? Ganong unconditional. Hindi kasi hinintay ni Jesus na, sige, basig, ugma, mabutan na ni, sige, magpakamatay na ko ugma. Hindi niya kasi hinintay yon. Now, while we're still sinners, kahit makasasala pa ta, imagine that love. Daling muhimo og maayo na butang sa maayo pod na tao. Tama? Dali ra kayo Dali ra kayo, sige, tabangan na to, kay buutan man ka. Pero have you ever tried na mutabang dito sa mga tao na parang, sakit sa ulo, parang talagang maubos mong pasensya. Di ba parang, bahala kasi mong kinabuhi. Bahala kag maimpirno ka. You know what? The love of God is not based on condition. At hindi niya sinabi ito. Magpakamatay lang ko sa inyo ha, pag magtarong na mo, and then dapat magtarong na gid mo. Ako ingon sa inyo ha. Pag mahigugma gani mo sa kataon then may kondisyon, it's not true love. I love you pero kinahanglan nimo magbag-o. Diba? Higugmaon ta ka, basta ayaw na paging ana. Minsan may kondisyon. Higugmaon lang ka, basta higugmaon po kunin mo. As long na ma-meet ni mo akong kinahanglan, okay kay taniana. Pero pag di na gani, ngita ko glayan kita madamo. That's conditional love. May kondisyon. But the love of God, grabe lang gid ba? Kaya ba ko lisod na siya
But, isipan ha, because maisip na to si Lord, sa sobrang kamaayo niya, kaya ta na-change. It's not because sinabi niya na kinahanglan na nimong magbago. Unsay nakapabago sa to is ang love ni Lord. Because we realize that God is so good, God is so loving, gihigugma ko niya, bisag makasasala ko, bisan pag nakasala na po ko, bisan pag makasala na sad ko, but God is so loving, gihigugma gihapon ko niya. That's unconditional love. Sa mga gusto mo sulod na sa mga commitment, sa mga relationship, make it sure you're ready to love that person truly. Are you willing to mag total sacrifice? Talagang radical in ito unconditional? Mahal mo ba ako kahit kumunot na ang balat ko? 'Di ba? Or mahal mo lang ako kasi kanang hamis pa man ko, clear skin pa man ko. Gihigog mara ba ko nimo kay tungod kompleto pa akong ngipon? What if ubos na? Kaya gani nako ingon sa inyo ayaw mo physical is just bonus ra na siya. Pero that's not the basis of true love. Because true love is unconditional. Walay kondisyon. I'm gonna love you for who you are. I'm gonna love you just the way you are. Diba? Bruno Mars. Yes, that's true. And ito pa. When you enter a relationship, wag puro pakabig. Wag puro getting. Parang ang relationship is just a contract. Parang, as long na nako'y makuha sa imuha, no, dapat ihatag na nimo sa kuha. Okay, the reason why, sige lang, og ilis-ilis, og relationship, finding the true love. Di ba sabi niya, last year, I found my true love. Sinabi niya rin yan 5 years ago. Every year, he found his true love. But ended, papalit-palit, paulit-ulit, the same scenario. Ka-break up, sigig ingon, nawa na gid akong true love. And eto, sino sa inyo atat na atat para pangitaon ang right one? Finding the right one. Siya gid ang perfect sa ko, pastor. Cute kayo. Christian, ay pastor, napakagwapo, puti, pastor. Disciple, ay kibaw mo luto, pastor. May na lang. Cute kayo, pastor. The question is, disciple ba yan? Kilala ba si Jesus? Kasi sometimes, we base, and ito pa, sige, salamat Kuya Raka. Sometimes, we have this kanang mindset that, sige lang, pastor, maborn again ra lagi na madugay. How sweet! Di ba? Parang nanonood ka lang ng mga telenovela, gidala ni mo siya, padala mo sa Ginoo. And kasi ang imong goal siya is, maging Christian. But the sad part is katong nag-commit na ka sa iyaha, ikaw ang nadala sa mga wrong values. I-sacrifice ang relationship sa kay Lord. Wag naman. Listen young people. Wag naman sana na umabot sa point na ang imong sacrifice, imong relationship sa kay Lord kasi mahal na mahal mo ang tao. Sabi kasi ni Pastor, total sacrifice. Lord, bahala ka na muna. Kasi mahal na mahal ko to. Wag naman sana. You sacrifice your family, you sacrifice your study, just because gusto lang gid niya na makaistorya siya. Hi. Kumain na you? Jologs! Jijimon! Mata na you? Where na you? Gosh! Tapos, eto pa, wood. Abot pa mo na yan, kaya ba mo sa ng wood? What you doing? Yun, wood. Hindi ko mag-gets yan dati, no? Wood. Grabe, pang shortcut. Okay, lahat naman tayo dumaan sa pagiging jijimon, okay? Pero please lang, huwag tayong ma-stuck doon. Okay? Huwag tayong ma-stuck. Okay? So, wag. Okay? So, love
is unconditional. Okay? Love is unconditional. And last, bilis ah. Last. Okay, last. It's enduring. Okay? Not based on a time limit. Ito. Okay, so dirita magtapos. True love is, sabi dyan, enduring. Anong enduring? Enduring? How do you pronounce that? Whatever. Kung sa'yo gusto mo i-pronounce na yan, enduring ba o enduring? Basta, padayon ba? Padayon. Ana, lahutay. Nga naman, nga nung ingon dala na ang love, ang true love is enduring. Dili lang kay, karon lang na month. Love ni mo siya karon na month, and then next month, parang, oy, naiban-iba na. Pagkatulo ka buwan, agoy, nisamot o kagamay. Hantod sa naiabot ang isa ka tuig, wa na ginabilin. Muna yun, natuyo na ang damdamin. Wala nang pagmamahal na naramdaman. Why? Hindi kasi enduring. Kaya gani, eto ha. Listen. Sabi na mga young people, pag musod mo sa relationship, make it sure na mo kapadayo na siya. Gani, it moves forward. Dili lang kay diri lang. Labi na yung ani, kay tungod, nagustuhan ni mo siya kasi cute. What if di na siya cute? Nagustuhan ni mo siya kay tungod humot? What if di siya maligo? Di ba? Kasi kung kana lang, it will not endure. Pero tanawa, unsay ka nang kaningan ni Jesus. John 13 verse 1. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, darating yung time na ngadto na siya sa amahan, mamatay na siya, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world. And ngayon he loved them to the end. Mahal niya tayo hanggang sa huli. Oh, kaya atong responsong karon palagi. Okay? I'm just kidding. He loves us to the very end. Mga asawa, hindi sa mga panalo mag-asawa. Unsay commitment niyo sa altar? Till death do us part. Pero this is not just applicable sa marriage couple or sa mga unsa na relationship. This is applicable for all people. Mamahalin mo lang ba siya kasi may nagagawa pa siya sa'yo? Or kahit wala na siyang magawa sa'yo, mahal mo pa rin? Kana ba imong katapad? Mahigugmaon bagihapon na nimo siya hantod sa hangtod. Kapatid, kung dili naman ta magkita in our seasons, times sa seasons atong kinabuhi, but I hope dili nimo malimtan na siya. And then that love, because yung love na mo endures hantod sa hantod, iba yon. Yan yung true love. Sa mga muhigugma o sa mga nahigugma na. Siguraduhan ninyo na kanang inyong nabatsagan is tinuod na gugma jud. Kaya aron di mo maghilak-hilak. Masay di ba? Nakaka-encourage. Nakakalungkot. Makita nimo damong mga breakups na makita nimo sa social media, magtinga na lang ka ang note, no? No, may mga Facebook post, sa TikTok, naghilak-hilak. Sabi na, wala na akong kadate sa February 14. Luyas na ako eh. It's as if, kung walay kadate sa February 14, end of the world na. Kaya nga madagway kadate sa February 14, basta may kwarta sa February 15. Kaya kuhaan mo na. Di ba? Sahod na. PT mo na. Pero seryoso, yung enduring na love, pag hindi mo na-gets yun, pag dili na nato mag-gets, we cannot truly love someone. Na kanang kutob lang kasi sa looks. Kasi minsan, okay, aminin man natin sa hindi, labi na kaning mga asawa. Pangutana mo sa may mga asawa, sa mga may plano mo sa relationship. Di ba na panahon na dili gwapa ang atong asawa?
Huwag atong bana, uy, nakiato. Inyong asawa, huwag inyong bana. Di ba? Night time. Na, most of the time. Di ba? Okay, labi na walay i-remit. Maot gid kayo. Grabe si mother, oh. Pero seriously, ito kasi yon. Na talagay time na magtanaw ka sa imong partner, magtanaw ka sa usa ka tawo, parang murag di man ni maong yang naong katong una na ko siya nagustuhan, no? Murag nausab man. Kung ito, kung moabot na siya na sitwasyon, will you still love him? Higugmaon ba gihapon nimo siya basig nausab na ang iyahang naong? Basig nagputi na ang mga buho? 'Di ba mga parents? Mas kusog pa mo amin ng mga youth, salig kay way mga ka di na lang ko maingon, di na lang ako dayon. Pero ito siya, nadyo'y panahon na hindi siya at saka not just on physical look, even sa attitude. Okay, church, kita tanan na naadri karon. Dili ta tanan perfect. Kung naay perfect dre, ikaw na mo mensahe dre. Kaya ron makapahuhay ko. But we are all not perfect. Kaya expect, eto, na naay mga tao na maka-offend sa imuha. Now, my question is this. Kung ma-offend ba ka ni ana niyang naanang tawhana, magpadayon ba gihapon ka sa paghigugma? Maghigugmaon ba gihapon nimo siya bisan pag na-offend na ka? Bisa pag gibuhatan na kag storya, ang uban nagunaw-unaw sa gani no? May gugma babagahan na ako siya no? Murag tikabawas magisiguro ko ni ana. Suway. Suway lang nanay mong buhat ni ana. Pero moabot na sa time. Okay. Kung ganahan man di ay ta na wala na maka-offend sa to, whether Christian man or dili, na ako suggestion, dito sa Mars, wag tao dito. Walay maka-offend sa mga dito. Promise. Pero as long na nakanining kalibutan na people will hurt you, people will offend you. Bisag unsa na pa na, maybe I can offend, pwede ta mo na ma-offend. Pastor, offend ko sa mong naong, pastor. Grabe kayo. Ay na lang yung tanawa kong naong. Dito na sa screen. Maybe that setmate nimo will offend you. Kasi ningisi ka niya and then wa ka ngisihi og balik. Ni ana na ka sa imong kamot niya wa ka lamanuha. Maybe you will be offended by that. Birthday niya wa ka invite Amo po ikaon. Di, grabe ka nag-post sa Facebook. Makabawas lang ko. Sa birthday po na ako. Invite on bitan ako. So, it's enduring. So, how do you know it's true love? How do you know it's true love? Patapos na tayo. Hindi lang halata. It's total sacrifice. Oh, ilis na po ng C. Oh, C na ha? Radical, unconditional, and enduring. Muna ang true love. Ready na ba ta? Mahigog magtinudanay? Maybe sa mo yun, ingon, naamodri ka ron, ingon mo. Hala, abi na ako, true love na ni, akong gibati siya, oy. Gibati raman din. Gibati ka. And then last, na ako i-share. This is the last. You know what? Ito yung sinabi ko kanina. We can only love in this way if we ourselves have experienced the love of Jesus. Because, hear me, when you become a Christian, when you put your faith in Christ, it's not all about you anymore. It's not all about unsa ang mahatag sa ubang tao sa imuha, kundi unsay mahatag nimo dito sa ilaha. And we can give love to people. That true love, the total sacrifice, that radical love, that unconditional and, what's the last? Enduring love. Mahatag ra na nimo dito sa ilaha kung ikaw mismo na experience na nimo sa Ginoo.
Because you cannot give something that you don't wala sa imo. That you don't have. Kaya gani, kinahanglan masabtan nato, ganun pala ang love ni Jesus. That's His sacrifice. He become radical in His commitment that, mahal ko to. And even His unconditional love for us. Like, ing-ani ta ka makasasala. Like, ing-ani ta, pero gihimahal gihapon, gipangga gihapon ta niya. And then last is that enduring. His love endures forever. Kaya church, I hope sa kini na series nato this February that we will understand and we can spread the love of God. Because eto yon, atong ginaspread diri is not just the love na ato ang love itself, but the love of God for other people. Kaya gani, kinahanglan, puno ta sa love ni Lord so that we can love others. Kasi eto, kung ang love lang nimo imong basihan, mauubos ka. Have you heard that phrase na, wala na akong maibibigay pa sa'yo. Naubos na ako. Bakit ka naubos? Kasi wala ka sa source of love, which is si Jesus. He is the source of love, and He is that true love. We can spread the love because of Jesus. Can we all stand? Spreading true love. Spreading the true love. And we understand right now, ito pala yung true love. Now, I want you to bow down your heads and just talk to God. Kaistorya lang si Lord. God, thank you. Pasalamati siya. Now you understand. Unsa day po nang yang gugma din sa tua. Father God, we thank you for your word. For this morning, Lord. Thank you for speaking to each and every one, Lord. Nadri, naga-struggle, Lord, about love, about loving people. Lord, help us to love you like how you love us, Panginoon. You sacrifice yourself. You sacrifice your only Son, Jesus. And thank you, Lord, for your radical commitment and love for us. Lord, I pray for your people na nadiri. I pray that true love na imong gitudlo sa mga Ginoo, mo among mahatag dito sa uban, Lord. Kay lisod, Lord, lisod. Lisod mahigugma sa mga tao na dili kay higugma-higugma. Lisod higugmaon ang kaaway, Lord. But God, imo nang gipakita una sa mga, Lord, gihigugma minimo. Kaniadto nakaaway pa minimo, Lord. Kaniadto, Lord, na dili pa mi maayo, dili man mi kahigugma-higugma, Lord, but you love us, Lord. You really love us, Lord God. Kitabangin mi, Lord, na mahigugma po namo, Lord, ang mga tao na nasa mong palibot, Ginoo. Give us the grace, Lord God. Give us the grace. Because apart from you, Lord, we cannot do it, Lord. Dili na mo kaya, Ginoo. Kaya, Lord, ikaw po ang saligan sa tanan, Ginoo. That you will be done in our lives, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Everybody say, Amen, Amen. Come on, palakpakan nato si Lord. Amen.